Okay, guys, let us continue. So, for the second part, horizontal subdivisions. So, ano ba ibig sabihin dito? Ang ginagamit na reference na shape ay naka-horizontal na yung ating rectangle. So, ano ba yung mga pwedeng itsura ng mga graph or region na gusto natin isolve dito? Drawing ako dito, wait lang. Okay. So, horizontal kasi ang nagiging upper curve and lower curve natin nagiging right and left. So, as for the first example, ganito. Okay. Okay, so ganito yung mga itsura. Kaya nito. Ito pa. Hmm, ayan nandito. Yeah. Tapos, kung yan ang magiging ano natin, upper and lower curve, so right and left na siya, yung mga limits natin ay, okay. So, kaya siya nasabi na horizontal subdivisions. Kasi kung hahatiin natin to vertically, so let's say ito ang ating left, ang lower limit, ito ang upper limit. So, walang nabuong region. Kumbaga, nonsense lang din. Hindi natin mabubuo. So, yung subdivisions natin dito is nagiging horizontal. So, in this form, nabubuo natin yung region na gustong pakuhanin sa atin. Okay? So, ayun siya. So, paano din ba malaman kung upper, kung horizontal or vertical region ang ating gagamitin? So, depende. Parehas pwedeng magamit. Pero again, um, kung mas maganda siyang i-express in terms of vertical, edi vertical ang mas madali. Kung horizontal, ay horizontal. Okay, so ang approach natin in the next few examples ay horizontal. Okay, magbigay pa tayo ng isang example. So find the region bounded by the curves square root of x, y is equal to square root of x, and y equal to x cubed. Okay? So tingnan natin, hindi nagbigay ng upper and lower limit. Pero baka in this case, makabuo naman siya ng region. Okay, so ipakita natin. Kunwari, ito siya. So, kung igagraph natin si x cube, ganito yung itsura niya. Ganun. Dire-diretso. At si y is equals to, ay, sabi ko, square root of x to. Square root of x. At si x cube naman, so kung paano siya nabuo is, ganun. Ganun yung itsura. So, yung region bounded by the curves, eto siya. Nakabuo naman pala siya ng region without giving an upper and lower limit. So, tayo na lang yung magde-define. So, yung positions kasi nito, syempre this is 0 as your base. And yung point nila, yung 2 points nila, umabot to ng hanggang 1. And for the y-axis naman ay, ano to, 1 din pala. So, 1. Okay? Pero ito naman ay given. Binibigay naman yung coordinates. Pero kung hindi, edi hanapin lang din. Depende sa region mismo na binigay. Okay? So, paano din ba gamitin kung naka-horizontal na? Paano natin i-apply sa ating working formula? So, again, what is our working formula? Ang area of region natin, wait lang. Okay, so continuing our general working formula, integral from A to B
'Di ba, f of x minus g of x. So ngayon, paano i-define din or ano yung naka-define dapat for f of x at g of x? So yung f of x natin, siya dapat yung ating nasa right, yung right curve. So sa ating example, ito yung ating ano sa tingin nyo ang gagamitin natin? See, this one. Kasi siya yung kumbaga nasa right. Ito yung nasa left. So siya ang ating g of x. Okay? So ginagawa natin na nasa right yung ating f of x para pag pinag-minus, hindi magiging negative ang sagot natin, di ba? So dapat ah non-negative ang sagot. Okay, so kasali pa rin naman na nandyan si wait lang. Hindi pala siya absolute value. Bracket lang pala siya. Pero yun nga yung goal kasi dapat ay positive si sagot natin. Wala naman kasi negative na area. Okay? So yun. So at this point, ang right curve natin, siya yung ating f of x para yung sagot natin makukuha is positive. Okay? Nasa mo yung term dito. In this equation, f always denotes the right-hand curve and g the left-hand curve. So f of y minus g of y is non-negative. Okay? So apply natin. Apply natin. From 0 to 1, wait, 0 to 1 pa rin. Pero again, yung itsura ng ating limits is horizontal na. Okay? Nagkataon lang na parehas kasi na 1 lang yung unit. So f of x natin is x cubed. Okay? Wait lang. May papakita din pa ako. Hindi natin siya gagamitin as y is equals to x cubed. Bakit? Kasi in terms of y na yung i-observe natin, naka-horizontal, rectangle na tayo. So, to express this, bigyan natin ng value si y. Alisin natin yung power kay x. Unahin natin yung ating f of x. Kung si y is equals to x cubed, para maalis natin si power of 3, i-cube root natin. Di ba? Para matanggal, so ang x natin is equals to y cube root. And for x naman, so x raised to, para makancel, e-square lang. So ang x natin na isa is equals to y squared. So expressing this, gawin na natin exponential. 1/3 minus y squared dy. So syempre magiging dy na siya. Then ito yung i-integrate natin. Ito nga kasi is para naka-horizontal talaga yung ating hinahanap na region. Okay? Kasi in terms of y, pagka-horizontal lang paghati natin. And yun lang. So, paano to i-integrate? 1/3 plus 1, 2/3 y plus 1. Ano nga to? Plus 1, 3/3, 4/3. All over 3/4 minus y cube over 3. Then yung ating limits, 0 and 1. Then ito yung pag-minus natin. So 3 times 1, 4 cube, 4 minus 1 cube over 3. Okay? Minus naka-substitute kay 0. So 3, 0, 4 cube over 4 minus 0 cube over 3. So ito 0 na naman talaga. Then dito
1 kasi, so 4 cube, 4 over 1 raised to 4 thirds is 1 pa rin naman. So 3 fourths minus 1 third na lang to. And LCD nila, pagsamahin, we have 3, 9 minus 4, so 5 over 12. 5 over 12 units ang area ng region natin dito. Okay ba? So, ganun natin siya i-express. Kasi horizontal, express nyo muna in terms of y, then integrate. Same as before. Yun lang naman. So, next example tayo. Okay. For next example, find the area of region bounded by the curve or bounded by 4 minus 2x and the lines x is equal to 0 and y equal to 0. So, i-graph natin to mga to. So, si x and y naman, yan yung magiging axis natin. So, kasali daw sila ngayon sa pagbuo ng region. And yung graph naman ni y is equal to 4 minus 2x ay ganito. Okay? So, ito yung line, 4 minus 2x natin. So, yung points nila, we have 0, this is 2, and this is 4. So, itong region ang nabuo nung gustong pahanapin sa atin. Okay? And ano ang itsura niyan? Triangle. Kung siya ay triangle, right triangle specifically, para kumuha ng area, what is the formula ng isang right triangle? 1/2 base times height. Okay? So, madali lang. Kasi, definite yung shape nila. Okay? So, pwede mangyari yon sa ganito. Ganitong mga klaseng problem. Okay? So, base natin is 2. Height natin ay 4. So, 8 over 2, 4. 4 units ang area ng ating region. Pero paano kung sinabi lang, let's say sa instruction, solve using vertical or horizontal subdivision. Kasi ito naman, madali lang talaga eh, formula based lang. Pero paano kung hindi nga natin alam ang formula ni triangle? So ipakita natin. Paano nyo to kaya gusto hatiin? Horizontal or vertical. So ipakita natin. Kung vertical, punta natin ang color. Kung vertical, syempre, ito yung isa. Ay, pwede. Kung vertical, pwede. Meron kang upper and lower limits. Then, meron ka nung ating area na um, pasok siya dun sa curves na binigay sa atin si line x and 0, x equal to 0, y equal to 0, at y equal to 4 minus 2x. Kung horizontal naman, so pahiga, pwede din. Pwede. So parehas pwedeng vertical and horizontal subdivisions ang gamitin. Siyempre, kunin natin parehas para mapakita na gumagana nga talaga siya. So, unahin natin kapag vertical. So, pag vertical, to find the area region, anong limits natin? 0 and 2. Okay? Kasi vertical. Then, ang ating upper curve, what would be our upper curve? Y is equal to 4 and 4 minus 2x na lang. Yun ang ating function of x. At the ating function of g, so wala siya naman dito. So 0. Naka-0 siya. Wala namang binigay sa ating g of x, di ba?
So ito lang i-integrate natin. So this should be 4x and x squared na agad. So makakancel kasi. And yung limits natin, 0 and 2. So apply natin 4 times 2, 2 squared minus 4 times 0 minus 0 squared. So 0, cancel na sila. 8 minus 4 is 4. So, tama pa rin. Na-prove pa rin natin na 4 units ang area natin, yung shaded region natin dito, nang naka-express natin as vertical subdivisions. So, sa horizontal, sige, solve din natin, syempre. Pagka horizontal, ano ating upper and lower limits? 0 and 4. Okay? And yung function of y not, or function of x, y is equal to 4 minus 2x. So again, hindi natin siya pwedeng directly gamitin. Kailangan natin i-express in terms of y. So buuin natin ang y natin. Ilipat ang values sa kabila. We have y minus 4 equal to negative 2x, negative 2, negative 2. So this should be 4 minus y over 2 is equal to x. So yan ang ating function of x. Function of x nga in terms of y. Dito na. 4 minus y over 2 minus 0 dy. So ito na lang i-integrate natin. Ito naman ay magiging 4, gawin natin 2 minus y over 2. Okay? Para mas madali siya intindihin. Di ba? Tama ba? Kasi 4 minus 2y. Okay? So express natin dy. I-integrate natin. This would be 2y is equal to y squared over 2. So multiply lang y squared over 4. And yung limits na 0 to 4. Substitute 2 is 4 minus 4 squared over 4 minus 0. O sige, huwag na natin insulat. 0 na yun eh. Wala na. So 8 minus 16 over minus 4. So 4 units. Diba? Nagpare-pare sila ng value. Kahit na magkakaiba ng formula na ginamit. Okay? Basta pagka ginamit nyo yung vertical, so in terms of x, so as usual lang naman. Pero pagka horizontal, i-express nyo muna siya in terms of y. So ilipat ang values ni x papunta kay y bago tayo mag-integrate. Okay? Ganun kasi yung ginagawa nating approach. Okay? Yeah. So next example ulit. Yung next page ko na. Sige. Tuloy na lang natin dito. So, next example is find the area of region in the first quadrant that is bounded above y is equal to square root of x and below the x-axis and the line y equals to x minus 2. Okay? So, kasali din si find the area of region in the first quadrant that is bounded above by y equal to square root of x and below the x-axis and the line y is equal to x minus 2. So, ano ba magiging itsura nito pagka pinanalat natin? We have, so nasa first quadrant daw siya. So, ito na lang yung gamitin natin.
Again, si square root of x natin kanina. Okay? And yung isa naman, x minus 2. So, move tayo 2 places. Tapos, yung line natin. Wait lang. I-match na natin pala. 1, 2, 3, 4. Sige, ulitin ko yung curve. Tapos ito yung line. Yan. So, ito yung region. Okay? Ito yung region natin na buo. Okay, wait lang. Baguhin natin. Kasi meron akong gustong i-explain. Yun. At saka, yan. So, yan lang yung nabuo natin. Or yan lang yung curve na binigay sa atin. Kumbaga, in this form, butas siya. So, hindi na-apply yung rules natin kanina. Pero, pwede naman natin siyang masabi na nandito kasi yung lower limit. And syempre, upper limit. Kapag ay horizontal. Kapag naman, sige, kulayan din natin. Kapag ka vertical, so syempre yung itsura niya, this is your upper limit, lower limit, and this is your upper limit. Kapag ka horizontal, lower limit, and upper limit. Okay. So 0, 2, tapos 4, yan, tama. So, paano natin to isosolve? Anong klaseng subdivision ang gagawin natin? Gusto ba natin vertical or gusto ba natin horizontal? So, pwede siyang i-express parehas. Okay, pero sa mas madali na paraan, ano kaya siya mas madaling i-express? So, similar siya sa kanina. So, siguro gagana ng mas madali kung horizontal. So, unahin natin ang horizontal approach. So, horizontal siya, i-express na agad natin ang ating functions. So, y is equal to square root of x. Squared natin para matanggal. Ang x natin, y squared. Function of x to. At yung ating y equal to x minus 2. So, x, y plus 2. Okay. So, ang area region natin from 0 to 2. Okay, horizontal to. We have y squared minus y plus 2 dy. Expand natin, y squared minus y minus 2 dy. So, integrate natin na ganito. Okay? Parang may mali ako. So, mali ko dito is, ginamit kong function of x, si y equal to square root of x. So, bakit hindi nga pwede? Ito siya eh. Magne-negative kasi ginamit ko yung left side muna. So, ito dapat ang mauuna. Ayan. Sorry naman. Tao lang. So, y plus 2 minus y squared.
So yan na, wala nang pala kailangang i-express dyan. Direct integration na tayo. So y squared over 2 plus 2y minus y cubed over 3 and yung limits natin na 0 to 2. So express na lang natin. 2 squared over 2 plus 2 times 2 minus 2 cube over 3 minus 0 squared. So lahat magiging 0. Huwag ko na ulit isulat. Pero kayo, isulat nyo syempre. Sige na, isulat ko na. Pero susulat nyo lagi, para may guide na rin kayo talaga. So, ano matitira dito? 2 plus 4 minus 8 over 3. So, pagsamahin, lahat ay over 3, 6 plus 12 minus 8, 18, 10. 10 over 3 units. Ang area region natin dito. Yan. Kasi doon lang din naman natapos. Diba? Or, wait lang. Okay. So, sagutan naman natin ng vertical subdivisions. Ang gusto natin, approach. Okay. Kunin ko na to. Uy. Okay. So, ipakita din muna natin yung importance nga kung bakit or kung ano yung mas madaling hati na gagamitin. Kasi dito, pagka vertical, sige, 0 to 4. Okay? 0 to 4. Area region natin ay 0 to 4. Diba? Kasi dito, from 0 to 4. Tapos yung function natin is upper curve minus lower curve. So dito pala pwede nga si square root of x minus x minus 2. Okay? dx. Okay. So, ibig sabihin, yung kinuha daw natin nga is from 0 to 4, tapos yung area region under, or yung area region na nabuo. Pero nga kasi, ito yung, nano ko lang. Hindi ko sure kung typographical, pero din nga, ang itsura kasi niya, hindi naman kasali sa pagbuo ng region si x-axis. So, kumbaga, dito, butas siya. And kapag butas, hindi natin pwedeng directly ipag-minus yung upper curve natin and lower curve. Kasi yun yung rule eh. Kung may butas, kung hindi dire-diretso at hindi buo yung region, hindi natin directly ipagmaminus ang upper curve and lower curve. Okay? So, ito hindi pwede. Kasi makukuha mo lang region ay iba. Incorrect. Okay? Kasi, in that case, kung ganun ang case natin, kaya ko siya iniba yung kulay, hindi nabuo yung pinaka-region mismo. Okay? Yung red line lang. Yun yung shape natin. Yan. Yan yung region. Or yan yung curve. So, wala tayong region na nabuo. Diba?
So, para ma-solve natin yung ganan, hinahati natin sila kung vertical yung approach natin. Kunin natin up to this point of intersection. So, magkakaroon tayo ng region 1 at saka region 2. Okay? So, hindi siya na-solve directly kapag ka ganitong meron discontinuity. So, kapag ka ginamit nyo si 0 to 4, meron kayong hindi nasali sa boundary na yan. Okay? So, hinahati natin siya dito. So, first natin, ang solution natin, R1 plus R2. So, yun talaga. Mas magiging mas tama to. Area. Area 1. So, integral niya, vertically, would be 0 to, ilan to? This is 2. 0 to 2. And, ano ating upper and lower curve? So, sa upper, square root of x. Sa lower curve, wala. Kasi nga, butas to eh. So, 0, minus 0. So, square root of x lang. X raised to 1 half. X raised to 1 half ay x raised to 3 halves, 2 thirds. Limits natin, 0 at saka 2. Okay? So, 2 times 2 raised to 3 halves over 3 minus 2 times 0, 3 halves over 3. So, cancel 4, 4. 4 over square root of 4. No, pag i-ano na nga natin, 2, write natin ang ayos. This would be cube root of 4. So, kung mag-alis tayo ng power, 2 squared pala to. Kung mag-alis tayo ng power, so 2 times 2 square root of 2 all over 3. So, naka-over 3 pa naman yan. So, 4 thirds square root of 2 units ang ating area 1. So, sa area 2, dito na lang sa kabila. Ang area 2 natin, so from this point to 4, 2 to 4. And ano upper and lower curves natin? Is square root of x minus x minus 2. So, gawin natin x plus 2. Isali ko ng x minus 2 dx. So, yan ang i-integrate natin para masabi natin na itong region na to naman ang kinukuha natin. So, kumbaga binuo natin yung butas para maging accurate yung solution natin. Okay? So, for area 2, may sagot na tayo dito kanina. 2, 3 over 2 raised to 2 times 2 raised to 3 halves over 3 minus x squared over 2 plus 2x. And limits natin 2 to 4. Then, integrate. Parang integrate. Integrate. Na-integrate na pala. Substitute na tayo. So, dito, wait lang, correction. This should be 2x. Yeah. Right? So, 2, 4, 3 halves over 3 minus 4 squared over 2 plus 2 times 4 minus
2 times 2 over 3 minus 2 squared over 2 plus 2 times 2. Okay? So, mas mahaba pala yung kanya. Hatiin ko lang. Okay. Then, simplify. Um, 2 times 4 squared, 4 squared na naka-cube. So, 4 squared is 16. Si 16 merong cube root which is 2. 2 times 2, 4. Hindi pala. Baliktad. 4 times 4. Ano daw? Ulit. Mali pala aking notations. So, 2, 4. Di ba? Cube. Square root. So, 4 cube is 4 times 4. 16 times 4. 64. So, 64 squared. Square root of 64 is 8. Tama. So, this would be 8. So, ito ay magiging 8. Magiging 16 over 3. Okay, sana naintindihan niyo yun. Ulit, in-express ko si 4 raised to 3 halves into radical sign. So, di ba, yung numerator sa exponent siya yung magiging power nung variable. So, 4 cube. Tapos si 2. So, square root kasi yan. So, 4 cube is 64. And 64 squared, square root ng 64 meron. We have 8. So, 8 times 8, 64. Kaya 8 times 2, 16 over 3. Minus 4 times 4, 16, negative 8, negative 8, plus 8. So, mawawala to. Next. Ito naman sa kabila. Ganun lang ulit gawin ko. 2 cube. 2 cube is 2 times 2. So, 8. Meron bang square root si 8? Wala. So, i-express na lang natin ng naka-radical sign na lang. So, 2, we have 2 cube squared over 3 minus 2 plus 4. So, ito ay 2 times. So, maglabas tayo ulit ng power. 2 times 2 square root of 2 over 3 minus 2 plus 4. So, 4 over 3 square root of 2. Ito na pala yung kanina din. 4 over 3 square root of 2 minus 2. Okay, so pag pinagsama, 16 over 3 minus 4 over 3 square root of 2 minus 2. So, pagsama-samahin na lang natin. LCD nila, 3. So, 16 minus 4 square root of 2 minus. So, si 2, pwede naman natin gawing, anong siya? 6. Tama. So, 10 minus 4 square root of 2 over 3 unit. Yan ang unit for R2 pa lang. So, pag pinagsama, AR1 plus AR2, we have 4 over 3 square root of 2 plus 10 minus 4 square root of 2 over 3. And getting this, ano dapat yung makuha natin? Ano yung nakuha natin kanina? 10 over 3. So, kailangan 10 over 3 to. So, 3, 4 square root of 2 plus 10 minus 4 square root of 2. Ayan, mga cancel to. 10 over 3.
Okay? So, tama. So, nakuha natin si 10/3 units. Sabi, sir, hindi ba talaga gagana kapag diniretso natin kahit na butas? So, ipakita natin. Sige. So, kung region natin 0 to 4, okay, pakita natin 0 to 4, upper and lower curve, square root of x minus x minus 2 dx. So, integrate 2/3 x raised to 3 halves minus x squared over 2 plus 2x. Limits natin 0 and 4. Substitute. So, anong na-solve na natin dito kanina? Ano nga to? 16/3. So, 16/3 minus, ano to? 4 squared ay 16/2, 8 plus 2 times 4, 8. So, 16/3 units lang kapag diniretso natin. Ay, kasi yung 0 naman, so may 0 to, may 0 to. So, ang layo, 16/3 units kay 10/3 units. Meron siyang naiwan na um, region dito sa shaded region natin. 'Di ba? So, nagiging inaccurate. Kasi nga, hindi pwedeng gamitin ang working formula natin kapag meron discontinuity. Okay? So, parehas nga nagagamit. So, na-prove din natin dito in a way na pwede pa rin gamitin si vertical. Basta, iintindihin natin yung region. So, kapag may discontinuity, hahatiin natin yung region depending kung saan yung natapos or alin yung pwede nating mahati. Tulad dito. Ay, so yan. So, thank you guys. This is application of definite integrals, area of region bounded by curves. So, aralin. Balik-balikan ulit ang ating mga problems.